Hello guys, welcome back to my channel. Andito pa rin po tayo sa farm, and today's video, update po natin yung ating 29 days na sili panigang, at saka libutin na rin ulit natin yung ating taniman. And our verse sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. So let's go guys! So yan, andito na po tayo sa Bukana. Ito yung ating harapan, yung kalsada na yon, Barangay Road. Yan, tapos ito na yung pinagawa nating parang kubuhan na rin o bahay ng ating mga stay-in. So inabot din po tayo ng halos nasa 30,000 sa pagpapagawa nito. Mga ano lang to ha, plywood at saka coco lumber. Tapos medyo makapal naman yung yero natin pinagawa. Tapos yung flooring ay semento na rin. Tapos ano na rin siya, parang extension na rin sa ating pag nag-harvest, yung lagayan ng harvest natin pag nagbabandel. At dito pinagawa na rin natin sila ng CR. Yan. Pero siyempre budget meal pa lang. Yan, mga sako-sako lang muna ang tagpi. Pero mahalaga, meron ding sariling CR sila. So yun, and then pasok tayo dito sa ating farm. So again, andito pa rin yung ating balag. Almost mag 2 years na rin to sa I think August. This coming March ng 2024. Yan, mag 2 years na to. Ito yung balag na naibababa. And dyan, mapansin nyo po, halos bawat gitna ay atin ang napaararo. Yan, pinaararo natin ang gitna. Ang purpose naman po niyan ay para ma-solarize, para kumbaga disinfection ng mga bad bacteria, bad fungus. Yan, parawan lang. At least maka 2 weeks man lang. Pero siyempre mas maganda kung mas matagal. Kaya lamang, dahil tayo ay nagre-renta lang sa lupa, so kinakailangan nating ma-maximize yung paggamit ng taniman. So yan, at least ay maka 2 weeks man lang na napainitan. Kasi by November, tatanim tayo ng ampalaya. So yan po. Ito naman, ganun pa rin yung ating water system. Ganun pa rin muna. Hose muna. And then halos lahat yan sa dulo ay pinaararo natin ng bawat gitna. Approximately nasa 6 to 8 cans ang ating mapapatanim, or nasa 3,000 siguro, 3,000 na puno pataas, 3,000 plus na ampalaya by November. And yan, mapansin nyo po yung ating ampalaya na pinatanggal. Hindi pa natin pinatanggal yung punuan, hindi pa natin natatanggal yung taas. So yan, wala pa tayong time na tanggalin yan. So yung mga priority muna ating inuuna. So yun nga, ang naging priority last vlog natin, itong mga kalbang na iposte na itayo at lagyan ng tali. So yan, yung mga tali na andyan. Tapos kahapon, isang araw, nag-spray na rin tayo, prevention. Pero meron pa rin, hindi naman totally lahat ay maganda ang pagkadahon. Kasi yung iba, tinatamaan din, gaya nito, tsaka ito. Yan. So yan, tinamaan sila. Pero minimal naman, minimal yung may tama. So karamihan ay ganito ang itsura. Tapos may mga bulaklak na. Sabi pa nga nung ating kasama dito na may mga buko na rin, may mga bunga na yung ating sili. Yan, bali nagpapagamas tayo ngayon. Pinagamasan para iwas din sa mga insekto. Saka para siyempre, para malinis din tingnan. So yan, wala pa tayong makita. Ito yan, may nakita tayong nagbuko na dito. Ito, isa. Yan, meron na. Ito ay 29 days na ngayon. So
Nalusutan po sa ito. Hindi yata nabunutan. Iba nalusutan. Hindi nabunutan. Tapos nandito yung ating mga kasama nagamas. Medyo mainit na lang ngayon, pero hari naman mamaya ay maglilom. Dinis ng tingnan mga gilid. Ito yung ating silihan na araro ng magkakabila in preparation para sa ating pagtatanim ng ampalaya. At ngayon ang project naman po ay magamasan yung ating mga sili. Wow. Kaway mo na, Ivan. Para makita ka na yung bossing. Kaway ang yun lang. Yan. Yan. Sisimula. Bali pangalawang gamas na ito. Nung maliliit pa, at ito after siguro magwa 1 month na. 1 month sa 14. Yan o. So yan, bali unang layer pa lamang po yung ating pinatalian. Ito pa lang, pero lalagyan pa ulit natin dito pag medyo lumaki-laki na. So yan, bali nasa 7,000 plus na sili po itong ating napatanim hanggang dun sa dulo. Bali 3 balag ito, at bawat balag sa ilalim ay may tanim, at bawat gitna ay ating plano na taniman ng ampalaya. Ayan, mapansin nyo po ito, malawak itong area na to. Tapos dito naman sa kabila ay makitid. Yan, kasya, pero at least kasya naman yung ano, kasya na yung kama, saktong kama lang ito. Tapos sa kabila tataniman din natin. Yan, ito dito ng ampalaya din yan. So ganun lang po, para ma-maximize natin yung taniman at para hindi tayo lugi sa renta. So ganyan na po kalalaki sa 29 days after transplant. So gayak po ay ang unang plano natin ngayong October 15. October 13 ngayon. October 15 sana tayo magtatanim ng ampalaya. Pero kinonsider natin yung timing din, kasi pag tumanim tayo ng October 15, ang kasagsagan ng bunga noon ay December 15. December 15 hanggang December 31. Yun yung kasagsagan ng bunga. Pagka po ganoong panahon, ganong oras, ganong date, siyempre papasko yon at magbabagong taon. Kalimitan na binibili ng tao ay mga prutas, kaya ang gulay ay medyo mababa ang presyo. Pero ano rin naman, minsan ay natapat din na mataas ang presyo, kasi hindi naman natin ngayon masabi yung panahon. Gaya nung isang taon, magpapasko ng bumagyo, paeng yata yung bagyo na yon, kaya naging mataas din ang presyo ng mga gulay kahit papasko. So kaya yan, nasa atin pa rin kung kailan natin gustong tumanim. Yan naman po ay naisipan ko lang na parang gano'n ang style. So still
Sabi ko nga ngayon parang wala nang panahon yung pagmura at pagmahal ng kalakal. Kasi unang-una, hindi natin kontrolado ang panahon. Pag wala ang tanim, tapos nagkabagyuhan, so okay lang din kung kasi libre ka sa pinsala, kaya lang kung mapasurvive mo naman yon ay tatama ka sa presyo. So ganun lang po ang labanan ngayon sa farming. So again, hanggang dito na lang po ang ating video. See you sa susunod. God bless and to God be the glory. Bye bye.